Hello guys, kumusta? Magandang araw po sa ating lahat. At sa video ito ay mag-share na naman po tayo ng isang mahalagang impormasyon para po ito sa ating mga kababayan na planong pumunta dito sa Poland or yung mga paalis na or papunta na ng Poland. Bali, itong pag-uusapan natin ay patungkol sa ano nga ba yung posibleng maging sitwasyon nyo pagdating nyo dito sa Poland. Kasi marami sa ating mga kababayan ang pagdating dito ay naku-culture shock. So nagugulat sa mga mga pangyayari sa sitwasyon niya dito, 'di ba? So nakakalungkot isipin na yung iba nating mga kababayan pagdating dito ay hindi po sila totally prepared dahil nga ang laging mga sinasabi sa kanila bago pa sila pumunta dito ay puro mga positibo at wala po silang totally ka-idea kung ano naman po yung mga negative side na meron dito. So again mga kababayan, no, hindi ko po kayo gustong i-demotivate, wala pa akong balak na hadlangan yung inyong mga pangarap sa buhay kung gusto niyo man talaga pumunta dito sa Poland, but ang gusto ko lang ay magkaroon po kayo ng konting awareness kung ano ba talaga yung totoong mga posibleng mangyari dito sa Poland. Okay? Pero mga kababayan, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating vlog, huwag niyo pong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account or di kaya sa ating TikTok account at pa-share po ng ating video para sa iba pang mga kababayan. At ganoon din po sa ating YouTube account, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at itap ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. Okay? Tara, umpisahan na natin. So, mostly sa mga kababayan natin pagdating dito sa Poland, nagugulat na, okay, so ganito pala yung trabaho dito. Akala ko ganito yung magiging trabaho natin kasi ito yung pinirmahan natin sa contract at ito rin yung job order or ito yung kontrata na binigay sa atin. Tapos pagdating dito, bakit ganito lang yung sahod ko? Bakit iba yung trabaho na binigay sa akin? 'Di ba? So, marami sa ating mga kababayan ang minsan may mga pagsisisi na nangyari dahil nga hindi nila na-meet yung expectation nila pagdating dito. Mag-umpisa muna tayo mga kababayan sa ating topic about sa kung ano ba yung mga magagandang bagay na dapat nating asahan dito sa Poland, no? So umpisahan muna natin sa mga gandang bagay. So dito ang kagandahan dahil nga napakaganda ng place, napakatahimik at saka bibira ka lang makarinig ng mga mababa yung crime rates dito. Kaya kahit maglakad ka ng alas 10 ng hating gabi, alas 12 ng hating gabi, napaka-safe po dito sa Poland. So yun po yung isa sa mga maipagmamalaki natin dito sa Poland, no? Kaya kung balak nyong bumuo ng pamilya dito sa Poland, magkaanak soon, so wala po kayong masyadong aalalahanin. At pagdating naman po sa mga benepisyo, like kung kayo po ay regular talaga na nagbabayad ng tax dito, covered na po yung hospitalization kung tawagin nila, yung medical insurance natin dito from the government, kasama na po yun sa tax na binabayaran natin sa government. Kaya pag pumunta kayo ng ospital, so wala na po kayong babayaran pag nagpa-check up kayo, ganyan, at nagkasakit, na-confine, so as in wala po kayong babayaran. Meron man siguro in some cases na medyo kakaiba yung sakit na inyong ipapagamot, so doon nakadepende, no? At ano pa ba? Pagdating sa trabaho, eto sa sweldo guys, hindi po ganun kalaki ang sinasahod dito sa Poland kumpara sa ibang bansa ay ibang European country. Pero ang kagandahan dito dahil mas mababa po ang cost of living kumpara sa ibang Europe country. So sahod dito kapag marunong ka lang humawak ng pera, marunong ka lang din magtipid, di hamak na mas maganda kaysa sa sahod sa Pilipinas at makakaipon ka talaga kung hindi ka maluho, diba? So ganun po, bigyan ko na lang kayo ng idea. Ito yung totoong sahod, yung hindi kasi pare-parehas, depende sa kung anong mo dito, kung direct ka ba or under agency. Kapag under agency ka, syempre per hour po yung labanan. So kung mas mataas ang oras na pinasok mo, lagi kang nag-overtime or lagi nagpapa-overtime ang company, so yun guys, malaking sasahurin nyo. Pero sa case namin ngayon, ito personal experience namin sa direct sa company, so nakafix yung sahod namin na ganito, maliban na lang pag may mga overtime kami. So ang sahod namin ngayon dito is 4,100 zloty, or pumapalo po siya ng about 60,000 pesos. Sa peso po, 60,000, mga ganyan, diba? So maaari pang tumaas yan kapag mataas ang bonus, ganyan, kapag direct hire po kayo sa isang kumpanya. So yun nga po, sinare ko sa inyo yung aking personal experience ngayon dito. At ano pa ba,
pagdating sa trabaho, just in case na mawalan kayo ng trabaho dito sa Poland, no, kasi halimbawa nagsara yung isang kumpanya na pinasukan nyo nung unang dating nyo dito, maaari kayong makalipat agad-agad sa ibang company as long as valid pa yung inyong visa or TRC. So kaya kapag nandito na kayo, make sure nyo na valid po, na bago kayo lumipat sa isang kumpanya, meron po, dito po kahit na expired na yung inyong visa, basta meron po kayong trabaho, so wala pong problema yan. Maaari po kayong may apply maaari pa rin po kayong mag-apply sa ibang company. Like for example, nagtatrabaho kayo ngayon sa isang kumpanya, tapos na-expired na yung inyong visa, and then but nakapag-start na kayo mag-apply for TRC. So yung TRC na yan, ongoing po yung process. Then just in case nagsara po yung company na pinapasukan nyo ngayon or yung agency, then need nyo maghanap ng panibagong employer, so pwede po yun dito sa Poland. So yung maglipat ka sa ibang trabaho ay hindi po masyadong problema dito sa Poland. Marami po talagang mapapasukang trabaho dito pag hindi ka mapili. So yun po yung isa sa mga advantage dito sa Poland, unlike sa ibang lugar na kapag naghanap ka ng ibang employer ay sobrang napaka-stressful, kasi nga kailangan mo pang maghanap talaga ng employer na parang shoulder ng mga sa pagpaprocess ng mga documents mo. Dito hindi masyadong problema yan, hindi masyadong stress. Promise, mabilis lang makahanap ng trabaho dito. So yan guys, binigyan ko muna kayo ng ilan sa mga halimbawa ng mga magagandang bagay dito sa Poland. Actually marami pang ibang bagay na yung magugustuhan nyo dito sa Poland, maliban sa lugar, ganyan. At pagdating sa trabaho, nakadepende sa company or sa agency na papasukan nyo kung gusto nyo yung bugbugan na trabaho na 12 hours a day, so nakadepende sa inyo yan. Pero kung ayaw nyo naman ng bugbugan na trabaho, so pwede naman po yung 8 hours a day lang at saka 5 days a week, diba? So meron pong ganyan dito, choice nyo po yan, at malaya kayong mamili ng mga kumpanya na gusto nyong pasukan at pagtrabahuan. Ngayon, umpisa na natin yung mga negative side, kaya maraming culture shock dito. So una, karamihan kasi sa mga kababayan natin, ito kasing mga agency, hindi ko naman nila lahat po ng agency, meron talaga na basta magkapera lang bahala ka na. So magsisinungaling, gagawin ng lahat para lang mag-apply ka at syempre kumita sila, diba? So sasabihin nila na maganda doon kasi magaan lang ang trabaho, tapos ganito lang gagawin nyo, 5 days a week, ganyan, tapos yung sweldo nyo malaki, aabot ng 100,000. Guys, kapag sinabi sa inyong pwede kayong kumita ng 100,000 a month, guys, medyo pag-isipan nyo or i-background check nyo muna yung company na yan or agency na yan, kasi dito po meron mang nakakagawa niyan, but bibihira. Siguro yung tipong patayan sa trabaho na lagi kang 16 hours sa trabaho, 12 hours ka lagi araw-araw at wala kang day off. So pwede kang kumita ng 100,000 pesos sa ganung paraan. Pero yung normal na trabaho dito, like yung sa personal experience namin, maaari kang kumita ng up to 60,000. Yan po yung totoo sa peso. But yung 60,000 na yan, pwedeng ang pasok mo niyan is either 8 hours a day at saka 5 days a week, mga ganyan. So yun po yung totoo guys, sinasabi ko sa inyo na ito yung mga possible na pwede mong kitain dito sa Poland. Okay? So culture shock yung mga kababayan natin, kasi pagdating dito hindi naman pala ganun kalaki yung sasahurin mo. Sabi nila abot ng ganito, paano kung nakapangutang si kabayan, diba? So magbabayad ng utang with interest, tapos ganun lang pala yung sasahurin niya, halos wala nang matira na para sa pamilya niya dahil pinambabayad sa utang niya. So guys, isa yun sa mga disadvantage na isa yun sa mga negative na hindi dapat tayo basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng mga agency na mga kulurom, diba? So yun nga lagi kong sinasabi sa mga video ko, kung maghahanap kayo ng agency at mag-apply kayo papuntang Poland, so make sure nyo na registered po sila sa DMW, Licensed Recruitment Agency sila, at dapat may job order para po hindi kayo mag-antay ng matagal, kasi minsan yung ibang agency magbibigay ng job or ng work permit, yun naman pala walang job order. So di ko alam kung paano nila nakuha yung work permit na yun without job order, diba? So siguro may paraan, but illegal na paraan, ganyan, para lang syempre magkapera. Okay, so ano pa ba? So pagdating dito sa Poland, mostly kung hindi naman tayo skilled worker, hindi tayo mga professional, ganyan,
under agency talaga ang bagsak mo dito. So mag-agency ka muna. Bibihira lang siguro pag mga skilled yon yung makakapag-direct. Okay, so dahil nga under agency ka, so magtitiis ka sa accommodation ni agency. At dahil nga nag-uumpisa ka pa lang, so expect mo na sa isang room, mababae man o lalaki, minsan 4 kayo, 5 ganyan, or 3, or minsan sa malit na room 2, so may ka-share ka. So kung hindi ka sanay sa ganyan, so medyo aralin mo muna yung mga maaaring sitwasyon mo pagdating dito. Dahil sa accommodation, kapag sa agency ka, marami kayo sa isang bahay, at saka may mga kasama ka sa isang room, di ba? So kaya pagdating dito ang daming reklamo, si ganito, maingay ganito, kahit na matutulog na may kausap pa rin sa phone, di ba? Then aside from that, pagdating naman sa trabaho, so guys, expect nyo na pagdating nyo dito ay hindi magiging madali ang trabaho na ibibigay sa inyo. Alam nyo kung bakit? Yung mga agency dito sa Poland, kung ang dahilan kung bakit sila nag-hire at kumukuha ng ibang tao sa ibang lugar outside Poland, dahil wala nang nag-a-apply sa trabaho na yun. Kapag bago ka pa lang dito sa Poland, doon ka muna malalagay sa pinakamahirap na trabaho. Kaya expect nyo yan na sa umpisa, dadaanan nyo muna yung mostly nangyayari na pinakamahirap na trabaho dito sa Poland. Then kapag medyo nakabisado mo na dito sa Poland, o saka ka ngayon maghanap ng ibang mas magandang trabaho or mas magaan na trabaho, or kung ano bang gusto mo, ayaw mo ng 12 hours, gusto mo mag 8 hours, o gusto mo naman humataw, gusto mo mag 12 hours a day, tapos wala ng day off, pwede rin yun, depende sa'yo. So but mostly yung mga company dito, naghahanap sila outside Poland dahil wala na silang ma-hire dito, dahil wala nang nag-a-apply sa position na yan or sa trabaho na yan. Okay, so sana nagigets nyo yung point kung bakit sila kumukuha ng tao. But minsan naman, swertihan kapag napabuti agad, napunta ka sa magandang trabaho, magandang kumpanya pagdating mo dito sa Poland, diba? So but mostly ganun po ang nangyayari. Yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit sila kumukuha ng tao outside Poland, diba? So ano pa, pagdating sa sahod, kapag under agency ka, nakadepende po yan sa number of hours na pinasok nyo. So hindi po fix yung sahod mo dito, kasi may mga holidays, may mga araw na magme-maintenance break sila, so walang pasok sa trabaho, no work no pay kapag under agency. So maaring kumita ka lang ng 2,000 zloty or 3,000 zloty isang buwan, di ba? So ganun po sila, ganun po ang sistema dito. Kaya yung mga nag-i-expect dyan ng 100,000 a month pagdating dito sa Poland, or 60,000 a month, so wag po muna kayo mag-expect ng ganon, lalo na kung under agency. Later on, pwede naman po kung talagang gusto nyo na tumaas pa yung sahod nyo pagdating nyo dito, then maghanap na lang ng ibang kumpanya na medyo magandang bigayan. But sa umpisa, sinasabi ko sa inyo, ang dapat nyong i-goal ay makatawid dito sa Poland, makapasok dito at magkaroon ng papel dito, TRC, at saka lumipat sa ibang kumpanya kung gusto nyo talaga maghanap ng mas magandang kitaan. Okay? So maraming mga kababayan dito ang na nadismaya dahil nga ang in-expect nila malaki ang sahod, diba? Tapos pagdating dito, hindi pala fix na ganyan, ba? So ano pa ba? Uri ng trabaho, yun, din po na mapupunta ka sa mga seasonal job lang. So minsan kami na-experience namin sa apparel warehouse. So yun pala, sa apparel warehouse, so meron lang silang season na malakas, so kailangan nila ng mas maraming tao, kaya nag-hire sila ng mga tao. Then kapag under agency ka, hindi naman siya ganun ka problema nga. Hindi siya ganun ka problema, mostly under agency naman, kasi kung mawalan ka man ng trabaho, hahanapan ka ng ibang kumpanya. Pero ito yung ito yung minsan nangyayari din, ibang agency mga mukhang pera lang din. Akala nyo ba sa Pinas lang may mga ganyan? Dito meron din mga manduruga, sasabihin na pang full time tong job na to, hindi siya seasonal. Pero yung pala pagkakakitaan lang kayo. Then pagka tapos na yung kontrata doon sa warehouse na yon o sa trabaho na yon, so hahayaan na lang kayo. Sabihin na wala na kaming mabibigay na hiring sa inyo na trabaho, so hanap na lang muna kayo ng iba. So wala po kayong habol doon kasi wala na silang maibigay na trabaho, di ba?
So, but in that case naman, just in case na mapunta kayo dito sa Poland, tapos bago lang kayo, nawalan kayo ng trabaho, itry nyo mag-join sa mga Filipino group dito sa Poland para makahanap kayo ng makahanap kayo ng mga job posting doon. For sure, hindi kayo mababakante dito. Basta sabi ko nga, wag lang kayo mapili sa trabaho. Hindi kayo mababakante sa trabaho dito. Okay? So, yun mga kababayan, yung ilan sa mga bagay na kailangan yung paghandaan bago kayo pumunta dito sa Poland. Ito pa pala, mayroon pa yung sa language barrier. So guys, I suggest na bago kayo pumunta sa Poland, umpisahan nyo ng mag-aral ng Polish language. Kasi importante po yan dito, nako, mga tao dito, lalo na kung nasa mga liblib na lugar ka or sa mga malilit na city, ganyan, mostly sa kanila, hindi talaga nakakapag-English. Hindi naman po pwede nga na sila yung mag-a-adjust para sa atin. Kaya, yon, kailangan po natin matutunan yung Polish language, yung lingwahe nila. Malaking bagay po yan dito kapag nakakapagsalita kayo kahit basic lang ng Polish language or nakakaintindi, lalo na sa mga documents, ganyan, kapag may pinaprocess kayong dokumento. So yun mga kababayan, I hope meron kayong natutunan. So yun, una, sa salary, wag muna kayo mag-expect ng ganun kalaki. Pangalawa, sa klase ng trabaho, huwag muna kayo mag-expect na maganda yung trabaho, unang trabaho na mapapasukan nyo. Then pangatlo, ingat po tayo sa mga seasonal job. Pang-apat, yung sa masanay tayo na makisalamuha sa ibang tao, iba't ibang lahi, diba? Ganyan. Then pang-lima, Polish language. So kailangan po natin matuto ng lingwahe nila, kahit basic lang. Okay? So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po muli sa panonood at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang video.